Jay Crossover. Yan ang tinawag sa player na to sa husay niya sa ball handling. Tahimik lang pero pagdating sa bola parang may sariling mundo. Isa o dalawang defender, kaya niyang biglang mawala sa harap mo. Kilala siya bilang hari ng street moves sa loob ng NBA at laging ready magpasabog kahit galing lang sa bench. For this episode, balikan natin ang mga interesting things sa buhay at karir ni Aaron Jamal Crawford. Atlanta, shot clock at 4. Crawford for 3. Got it! Bago mapunta sa NBA si Jamal Crawford, naglaro muna siya ng isang season lang sa University of Michigan noong 1999 to 2000. Sa loob ng 17 games, nag-average siya ng 16.6 points, 4.5 assists at 2.8 rebounds. Hindi masama para sa isang freshman. Pero may konting sabit. Nasuspindi siya ng 14 games dahil sa dalawang NCAA violations. Una, yung tungkol sa living arrangement niya noong high school na lumabag sa amateur rules. Yun yung parang may businessman daw na nagbibigay sa kanya ng benefits. Bawal nga yun. At pangalawa, yun yung pag-attempt niyang mag-declare sa NBA draft habang nasa high school pa. So, yun. Tamang pahinga muna siya ng 14 games. Si Jamal Crawford ay na-draft noong 2000 NBA draft bilang 8th overall pick ng Cleveland Cavaliers. Pero that day, na-trade din agad ang rights niya papuntang Chicago Bulls kapalit ni Chris Mihm at cash consideration. Sa NBA, hindi natag na superstar si Jamal pero umabot din ng 2 dekada ang karir niya sa liga. Ganon ka-durable at kalakas ang value niya sa mga teams noon. Sa 20 seasons, 9 teams ang pinaglaruan niya. Mukhang magandang trade asset si Kuya. 2000 to 2004 sa Chicago Bulls, 2004 to 2009 sa New York Knicks, 1 taon sa Golden State Warriors, 2 taon sa Atlanta Hawks, 1 taon ulit sa Portland Trail Blazers, 2012 to 2017 sa Los Angeles Clippers, 1 taon sa Minnesota Timberwolves, 1 taon sa Phoenix Suns at ang huling team niya bago magretiro ay noong 2019 to 2020 sa koponan ng Brooklyn Nets. Si Jamal Crawford ay nanalo ng 3 NBA Sixth Man of the Year Award sa kanyang karir. Una noong 2010 sa team ng Hawks, pangalawa sa Los Angeles Clippers noong 2014. At noong 2016, sa team pa din ng Clippers ay muli niyang naiuwi ang award sa pangatlong pagkakataon sa edad na 36. At siya na ang pinakamatandang player na nanalo ng award na yan. Pinatulayan niya sa ating lahat na hindi mo kailangan maging starter para makapagbigay ng impact sa team. Nag-average si Jamal Crawford ng 14.6 points sa kanyang karir sa loob ng 1,327 games at karamihan sa mga games na yan, galing siya sa bench. May mga years pa na nag-average siya sa season ng 18 to 20 points per game, kaya nga ang tawag sa kanya ng iba, bench killer. Hawak niya din ang record ng may pinakamadaming points sa isang game ng isang bench player dahil noong 2019 versus Mavs, nagtala siya ng 51 points at pinataob lahat ng starter sa loob ng court. At take note, 39 years old na siya nung panahon na yan. Kaya siya na din ang pinakamatandang player na nagtala ng 50 or more points sa isang game. Dilampasan niya yung record ni MJ na ginawa yon sa edad na 38 years old. Di pa tapos, ididiin kong legit scorer tong si Kuya mo Jamal. Isa pa sa pinaka-wild na record ni Jamal, 4 na beses siyang umabot ng 50 plus points sa NBA. Pero ang twist, ginawa niya to sa 4 na magkakaibang teams at yan ang most in NBA history. Chicago Bulls noong 2004, New York Knicks noong 2007, Golden State Warriors noong 2008 at Phoenix Suns noong 2019. Yung mga laro na yan na nagpapatunay na kahit bench o starter kapag sumabog si Jay Crossover, walang makakapigil. Dati ding hinawakan ni Jamal Crawford ang record sa most 4-point plays bago ito hawakan ni James Harden. Ito yung nakapagpasok ng tres ng may kasama pang foul. Jamal completed 59 4-point plays sa kanyang karir at ginawa niya yon nung panahong di pa uso yung mga pasabit o yung mga sinadyang tumumba kahit di naman nadikitan makakuha lang ng foul. Sa kabila ng mga records at husay ni Jamal, alam mo bang hindi niya naranasang mapasama sa All-Star Game? Kasi si Manu Ginobili napasama sa All-Star at na-recognize ang husay kahit 6-man. Isa pa, sa buong NBA career niya, from 2000 to 2020, kahit gaano karami yung 50 points explosion or 6-man awards, hindi niya narating yung big stage o hindi siya nakatungtong sa NBA Final. Alam mo ba na ang larong basketball ay hindi lang basta trabaho para kay Jamal, kundi ito ay buhay niya talaga. Palagi siyang may basketball sa schedule kahit wala sa NBA season. Sa off-season,
pick-up games, pro-ams, gyms, kahit sa LA Fitness o sa local park kung may court, nandun siya. Sabi niya sa interview, kadalasan tumatagal siya sa gym hanggang hating gabi. Sabi rin niya nung rookie pa siya, after training, pupunta siya sa gym at makikipaglaro ng pick-up game kahit kanino, kahit mga bata, college players, wala siyang pakialam kung sino ka, basta basketball lang. Kaya kita mo talaga sa kanya yung love for the game, hindi lang interest, kundi passion na din. Hindi naman tinawag si Jamal Crawford na J crossover ng walang dahilan. Isa to sa pinaka nakakatakot na ball handler sa kasaysayan ng NBA. Kung si Iverson may killer crossover, si Jamal may ankle breaker na parang sayaw, smooth pero deadly. Sa dami ng depensang napaupo niya, parang highlight reel na yung karir niya. Grabe yung timing, body control at instinct niya. Kaya nga kahit mga elite defenders, nauutakan niya. May mga NBA players pa na nagsabi na kung gusto mong matuto ng tunay na street style handle sa loob ng NBA, panoorin mo si J crossover. Dahil sa sobrang pagmamahal ni Jamal Crawford sa larong basketball, noong malapit nang matapos ang karir niya, kahit alam niyang kaya niya pang maglaro at wala ng team na nag-reach out o gusto siyang isign, nagdulot ito ng depression sa kanya. Sabi niya, hindi niya matanaw kahit isang basketball game for about a year and a half. At ramdam ng pamilya niya na nawawala talaga siya sa sarili niya minsan. After 1.5 years, naka-recover naman siya. Ang ginawa niya, pinagpatuloy na lang niya ang pagdodonate at pagre-renovate ng mga court sa shuttle area. Tinulungan din niyang i-maintain ang Liberty Park Court na ngayon kilala bilang Jamal Crawford Court. Nagbigay ng $100,000 sa Rainier Beach High School Gym renovation. Nag-donate ng defibrillators at nag-fund ng athletic trainers para sa Shuttle Public School. Binuo din niya ang Crossover League sa Seattle, isang pro-am league na nilalaruan ng mga NBA stars tuwing summer. Para siyang community festival ng basketball, libre at open sa lahat. Ang goal ni Jamal, panatilihing buhay ang basketball sa Seattle matapos mawala ang Supersonic at para daw to sa taong hindi kaya magbayad ng tickets sa mga live NBA games. Lahat yan ginawa niya matapos maglaro sa NBA. Patunay sa sobrang pagmamahal niya sa larong basketball at hindi lang siya scorer sa court, kundi scorer din sa puso ng mga tao sa Seattle at syempre sa marami niyang tagahanga. Paki-like ng video kung natripan mo at paki-follow or subscribe na din baka naman para updated ka sa susunod pang NBA kwentuhan.